Hi guys! Magandang hapon po sa inyong lahat. Magandang araw, magandang umaga. Ayan, saan lahat po ng sulok ng mundo. Ayan po, binabati ko po kayong lahat. Ayan, so ito na po si Kindness OFW guys. Ay gusto ko lang po na i-share naman po ulit sa inyo ang konti ko po na nalalaman. Ayan, so gusto ko lang pong linawin, hindi po ako nagtatrabaho sa anumang parte ng gobyerno po dito ng Japan o ng immigration. Ayan po. So ito po ay i-share ko lang po ang mga konting nalalaman ko po para kung paano po magproseso ng mga papeles para papunta po sa Japan. Ayan, so marami po, ang alam ko po kasi guys, marami po sa ngayon ang mga may dugong Hapon. So, ang tinutukoy ko po dito guys ay yung mga anak ng Japanese or mga Japanese descendant, yun po. Kung paano po magproseso ng papeles. Ayan, so hindi po, para sabihin ko rin po sa inyo, hindi po ganun kadali ang magproseso ng papeles papunta po dito sa Japan. So, ngayon po guys, gusto ko po na i-share din sa inyo para maliwanagan din po ang lahat na lalo-lalo na po yung mga kababayan ko po na nasa Pilipinas na may mga anak po ng mga Japanese or yung mga may dugong Hapon na alam ko medyo nahirapan po sa pagproseso ng papeles. So, hindi ko na po ito patagalin pa guys. At sana subaybayan niyo po itong vlog ko po na ito dahil ito po ay step by step ko rin po na i-share ko po yung konti pong nalalaman ni Kindness tungkol po sa pagproseso ng mga papeles. So, unang-una guys, unang katanungan talaga, paano nga ba makapunta sa Japan ang mga may dugong Hapon or yung may mga Japanese blood? Ayan. So, ang pinakauna ko talaga guys na sabihin is kung sa Japanese tinatawag po siya na Koshiki Tohon. Yan. So, yung Koshiki Tohon po guys means family registration. Yan. Parang birth certificate niyo po dito sa Japan. Yun po yun. So, yun po ang ibig sabihin ng Koshiki Tohon or family registration po dito sa Japan. Ngayon po guys, halimbawa, siguro may magtatanong, paano kung ang husband niya po is Japanese, tapos yung anak niya po, syempre, sa Pilipinas po, pinanganak. Yun po guys, mismo sa birth certificate rin po ng ating mga anak, syempre nandun din po yung pangalan ng ama. Pero hindi lang po yun guys, ang pinagbabasihan ng gobyerno po ng Japan. Ang gagawin po, mas maswerte po guys kung palagi pong nakakommunicate pa rin ang ama ng anak nyo po. Yan. Dahil kung pinanganak po yung anak nyo sa Pilipinas, tapos yung ama niya is Japanese, pwede po na pumunta yung ama niya sa Japanese Embassy para iparehistro niya yung anak niya po sa Japan. Yan. So, yun po guys, para magkaroon po ng rehistro po dito sa Japan. Ngayon po guys, kung pinanganak po yung anak niyo sa Pilipinas na hindi po pinasok ng father niya dito sa Japan o hindi niya po pinarehistro sa kanyang Koshiki Tohon or tinatawag na family registration po, medyo doon po tayo mahihirapan sa pagproseso ng papeles ng ating mga anak. So, hindi po, lilinawin ko po guys, hindi po ganun kadali na kahit apelyido mo po ay Japanese pa po iyan, kapag hindi ka po dito pinarehistro ng inyong magulang sa Japan, doon po mahihirapan po tayo. Yan. So, pwede naman po na lumapit din kayo. Siguro ngayon marami na rin po ako kasing nababalitaan na may mga association naman po na tumutulong po sa mga may dugong Hapon, yan, or mga anak ng Japanese kung paano po dito makapunta sa Japan. Yan po.
So, pwede po kayong mag-research po niyan. So, ingat lang din po sa paglapit or sa mga agency na pwede nyo pong mapuntahan. Siguro mas mabuti kung magtanong po kayo sa Japanese Embassy. Yan po. So, yan po guys ang isa sa mga kadahilanan o mga reason kung bakit kayo mas madaling makapunta sa Japan. Yan. So, ulitin ko po guys, kapag pinanganak po kayo sa Pilipinas, ang mga anak niyo po ay pinanganak po, kung doon po kayo nanganak sa Pilipinas, napaka-importante po na iparehistro niyo rin po nila ang kanilang anak dito sa Japan. Yan, para may kusikituhong. So, yun po ang pinaka-importanteng papeles na dapat gawin ng magulang para makapunta po yung anak nyo sa Japan. Ayan. So, ang pangalawa guys, ang pinakamaswerte sa lahat, kung halimbawa hindi po siya agad-agad na rehistro, pero buhay pa po ang father, nandito lang po sa Japan, may contact po kayo, pwede nyo po na pakiusapan or i-request po sa kanilang magulang o sa kanyang ama na kung po pwede, ipasok po siya sa kanyang kusikituhong or family registration po dito sa Japan. Yan. So, pwede po guys, kahit late na po, late registered na po dito sa Japan, as long na buhay pa po ang manang bata, pwede po na makapasok pa rin po sa kanyang kusikituhong. Ayan. So, yun po ang mas pinakamadali kapag may communication po sa father po dito ng magulang po ng bata. Yan. So, ngayon guys, kung halimbawa naman po, hindi po naipasok, halimbawa dalawa po yung anak mo sa Japan, sa Japanese, tapos yung isa ay naipasok niya, so, nakapasok po siya dito sa Japan, yung isang bata, pero yung kapatid niya is nasa Pilipinas, hindi niya naipasok, tapos patay na po yung father, or kahit hindi pa po patay yung father, or ayaw lang talaga niya na irehistro pa yung isang anak niya, so may maganon po din na case guys. Ayan. So, yung isang anak na nandito po sa Japan, pwede po na siya ang mag-invite po sa kanyang kapatid papunta dito sa Japan. Yan. So, pwede po siya guys, as long na stable na rin po ang kanyang work dito sa Japan. So, kaya niyang buhayin ang kanyang kapatid habang wala pa rin po trabaho or bata pa ang kanyang kapatid. Ayan po guys. So, yan po ay nakabase din po kung ano na po yung pamumuhay mo dito sa Japan. Kung kaya mo bang buhayin kapag may inimbitahan ka po dito sa bansang Hapon. Ayan. So, yun po yung mga isang pamamaraan kung halimbawa may anak po kayo na dalawa, tapos yung isa is nandito sa Japan, nirehistro, tapos yung isa naman ay hindi po narehistro. So, yung isang anak po guys, pwede po siya na ang mag-imbita po dito sa bansang Hapon. So, yun po yung kagandahan nun guys. Kahit isa lang po ang pinasok ng father sa kanyang family registration po dito sa Japan. So, kung may magtanong, saan po ba nakukuha yung kusikituhong o yung family registered po? Madalas po guys, yun po ay nakukuha talaga sa City Hall. Yan, kung saan po naka-address yung magulang, doon din po iyon naka-rehistro ang inyong mga pangalan. Yan, sa City Hall na po yon. So, napaka-importante na alam nyo po yung address, complete address po, at higit sa lahat, complete name po ng inyong husband or sino man ang may dugong Japanese, ayan, yung wife niyo po ba, ayan po. So, napaka-importante na malaman niyo po yung buong detalye nila para mas madali po makakuha or makarequest ng kusikituhong po. Ayan, dito sa bansang Hapon. Ayan guys.
So, yan po yung isa sa mga pwedeng ibigay ko po sa inyo na konting kaalaman ko po, na kung po pwede is wag niyo po iwala talaga yung mga communication niyo po sa inyong wife or husband po na Japanese, lalo-lalo na po kung may mga anak po tayo sa Pilipinas, kasi yan po ang pinaka-importante para makakuha tayo ng kopya kung talagang nirehistro po nila ang inyong mga anak po dito sa Japan. Yan. So, hindi lang po ang pinagbabasihan ay birth certificate po sa Pilipinas. So, may pinagbabasihan rin po ang immigration inspector, ayan, o gobyerno po ng Japan, kung talagang anak niya po ang isinilang niya sa Pilipinas, yan. So, kailangan nakarehistro din po sila. Ayan. So, isa yun guys na kung po pwede sana, kung sakaling may kopya pa na po rin kayo, kung sakaling alam niyo na rin po, halimbawa kung wala pa pong nakapunta dito sa Japan, ayan, kung sakali man po na may kopya na rin po kayo ng kusikituhong, ayan, or birth certificate ng anak niyo po, ano man ang kopya niyo na meron kayo, wag niyo po iwala yun guys, dahil pwede naman po kayong lumapit sa mga kinaukulan po kung paano po magproseso na para matulungan kayo sa inyong case po, lalo-lalo sa pagpunta po dito sa Japan kasama ang inyong mga anak. Ayan. So, yan po ang pinaka-importante po guys na papeles. So, isa po yan na i-share ko po sa inyo na pinaka-importante talaga na meron po kayong kopya ng kusikituhong po dito sa Japan. Yan. So, ayan guys, siguro nagtataka kayo kung ano nga po bang nilalaman ng kusikituhong na yan. Bakit nga po napaka-importante sa bansang Hapon ang kusikituhong or family registration po. Ayan. So, ito guys ay ang nilalaman po ng kusikituhong ay syempre nandun po yung pangalan nyo, address nyo po dito sa Japan. So, ano po yung relasyon ng ama. Ayan po. So, lahat po ng detalye nandun po sa parang birth certificate din po siya. Yan. So, kumbaga, may birth certificate ka po sa Pilipinas, dito sa Japan, meron din po. Dahil, isa po yon may dugo pong Hapon. Ayan. So, yan po yung mga pinaka-importante nilalaman ng kusikituhong. So, kung nagtataka kayo kung bakit yung iba nasa Pilipinas, bakit hindi nakapunta yung mga anak nila na nasa Pilipinas, hindi pa rin nakakapunta sa Japan. Yung iba po guys, ang medyo nahirapan yan sa pagproseso ng papeles, lalo-lalo na kapag hindi dineclare ng ama dito sa Japan. So, yun po yung mga kadahilanan. So, yung iba naman, may mga kadahilanan na privacy po yun nila. So, hindi nila dinideclare ang kanilang anak dito sa Japan. So, yun po yun guys, ang isa sa mga papeles na ipoproseso po dito or sa embassy, Japanese embassy, kung gusto nyo po na makapunta dito sa Japan. Ayan. Syempre, kung yung anak nyo po is may dugong Hapon, tapos kayo po ay Pilipina, kasabay, lalo na po yung anak nyo po is mga minor de edad pa, kayo rin po ay magkakaroon mismo ang nanay ng visa. Yan po. Dahil hindi po talaga pwede na babiyahe yung minor de edad na wala yung magulang. So, dito sa Japan, mas malaking posibilidad na magkakaroon din ng visa ang nanay kapag ang anak nila is may dugong Hapon. Yan po. So, nagtataka naman kayo guys, yung iba, kahit apelyido po is Japanese, tapos sa Pilipinas nakarehistro, and then kompleto yung pangalan ng ama, yan po. So, nagtataka kayo, hindi po nakakapunta sa Japan. Yan po, yung iba is nahirapan po sa pagproseso ng papeles. So,
dahil nga po, ito po yung hinahanap ng immigration, yung ang tinatawag na kusikituhong. Yan po. Yung iba kasi hindi pa po na parehistro dito sa Japan. Yun. So yung iba hindi pa nirehistro ng ama nila dito sa Japan. Yan. So hindi natin alam kung ano yung mga kadahilanan. Ayan po. So kung maaari, kung may contact po kayo, ayan. So sa mga nahirapan po dyan guys, ito po ginawa ko po ito na vlog talaga. Kasi para maliwanagan din po ang lahat na lalo na po sa mga kababayan ko po Pilipina na may asawa po ng Hapon. Ayan. So kung may contact pa po kayo habang bata pa po yung anak nyo, kung may contact pa kayo sa magulang o tatay ng mga anak nyo po, pwede po kayo na kung hindi pa po niya naipasok pa po dito sa Japan, hindi pa naparehistro ng ama niya ang inyong mga anak, kung pwede po, mas mabuti, yes, pakiusapan nyo na ipasok po sila, ayan, mga anak nyo po, kung ilan po sila, yan. So, kung po pwede, pakiusapan nyo po na ipasok po sa kanyang tinatawag na family registration po dito sa Japan. Yan. Para, at mabigyan kayo ng kopya, at pwede po na kayo din mismo magproseso niyan, punta lang po kayo sa Japanese Embassy para makapunta po dito sa Japan ng inyong mga anak. Yan. So, napaka-ano po ng Japan guys pagdating sa mga anak, sa mga bata. Napaka-halaga po sa kanila ang mga children po dito. Yan. So, yan lang po guys ang isa sa mga ma-advise ko o maitulong ko po sa kunting nalalaman po ni Kindness kung paano po makapunta po dito sa Japan. Kahit yung mga Japanese descendant o yung mga dugong Hapon na nandito na po sa Japan guys, katulad po ng husband ko, ayan, so may dugo po siyang Hapon. So, may kusikituhong sila. So, yung lula niya, ayan, nakarehistro po dito sa Japan. Yan. So, lahat po, yung parents ng husband ko, andito na po sila lahat. Dahil kahit isa lang po ang narehistro, pwedeng-pwede po lahat yan na makapunta dito sa Japan kapag may isa po na nandito na rin po dito sa Japan para magproseso na yung papeles. So, yun po yan guys. So, kahit ano pa po ang gawin nyo kapag hindi po narehistro dito sa Japan, medyo mahirapan po tayo. Yan. Pero napakaswerte po kapag buhay pa po ang inyong lula, or yung ama ng bata dito sa Japan o ina. Ayan po. So, sino man yung Japanese, napakaswerte pa po kung buhay pa po sila para maihabol kung hindi pa po nakaparehistro po dito sa bansang Hapon. So, yun po yung mga isa na itulong ko ngayon guys. O na-share ko po para maliwanagan din po ang lahat. Dahil ang alam ko rin po kasi marami talagang nagtatanong. Dahil dati rin ang work din ng husband ko. So, tumatawag sa kanya from Philippines. Marami pa po, guys. So, gusto ko po rin i-share sa inyo na maraming may mga dugong Hapon pa po na nakatira sa Pilipinas. So, hindi lang nila alam kung paano magproseso ng papeles. Yan. So, kung meron po kayong naitago dyan na mga kusikituhong po na hindi nyo po alam na yun pala yun talagang pinaka-importante. So, it's better na ipakita nyo na po yun guys kung saan man kayo papunta na association or tutulong po sa inyo. Basta ingatan nyo lang po ang inyong mga papeles sa pagproseso, sa pagtitiwala sa mga tao. Ayan po. So, yun po yung mga may advice ko lang po. So, yun guys, yung susunod ko po na upload na videos ko po, isabangan nyo po guys kung paano po gumawa ng family tree. Ayan guys, ito po ay family tree, ito po ay isa sa mga kung paano po magproseso din ng papeles. So, ito po yung vlog na to. Sunod-sunod ko po itong gagawin guys hanggang sa pagpunta po dito sa Japan, yung mga requirements, pati yung tourist visa, ayan. So, please po, abangan nyo po guys para masubaybayan. So, sinadya ko po na step by step lang po muna yung tuturo ko para mas madali nyo po na maintindihan kung ano po talaga ang pinakaumpisa po. Yan.
So, maraming salamat po ulit guys sa inyong panonood. Ito po si Candy Show FW. Sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, please subscribe po sa aking YouTube channel at please abangan nyo po guys ang aking mga susunod na upload na videos. Bye guys! Domo arigatou gozaimasu!